Pagpalang hapon, Grade 8. Dadako tayo ngayon sa Module 5 ng ating aralin na may pamagat na pagtukoy sa pagkakaiba-iba ng katotohanan, hinuha, opinyon at interpretasyon. Sa ating pagsisimula, papakita ko lang ang ating disclaimer kung saan yung mga larawan, dokumento, video, at mga musics na gagamitin natin sa araling ito ay mananatiling pagmamayari ng kanilang orihinal na tagalikha. Gagamitin lang natin ang mga ito sa talakayan at aralin natin sa hapong ito. Layunin na target. Meron tayong 5 layunin o target sa hapong ito. Una, nakikilala ang mga katotohanan o facts. Pangalawa, nakikilala ang mga hinuha o interference. Pangatlo, nakikilala ang mga opinyon. Pang-apat, nakikilala ang personal na interpretasyon. At panghuli, natutukoy ang pagkakaiba-iba ng katotohanan sa opinyon, hinuha sa opinyon at interpretasyon. So, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano-ano nga ba muli ang tatlong kategorya ng informal na salita? Okay, tumpak. Ang tatlong kategorya ng informal na salita ay ang balbal, kolokyal, at banyaga. Kung naaalala niyo si Yorme, yun yung tinalakay natin nung nakaraan linggo. Sa hapon namang ito, tatalakayin natin ang katotohanan, opinyon, personal na interpretasyon at hinuha. Suriin natin. Dadako tayo kagad sa suriin upang mas maunawaan natin kung ano ba ang aralin sa hapong ito. Ang bawat babasahin ay naglalaman ng iba't ibang impormasyon at mga datos mula sa mga nakalap at danas ng sumulat na ito. Bilang mambabasa, mahalaga na isaalang-alang natin ang pagkakaiba-iba ng katotohanan sa hinuha, opinyon at personal na interpretasyon. Sa grade 8, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, meron tayong mga babasahin na binabasa. Nandyan yung mga traditional na babasahin na naglalaman ng mga impormasyon at balita. Ano ba yung babasahin na madalas natin nakikita? Okay, tumpak. Ito yung tinatawag natin na dyaryo o yung mga newspaper. Sa newspaper, sa mga dyaryo, iba't ibang impormasyon, mga datos yung mga nababasa natin dito, batay dun sa kung ano yung nakalap at kung ano yung naranasan ng mga sumulat, mga reporter nito. Kagaya din sa mga balitang nakikita natin sa social media, di ba meron din mga babasahin tayo o mga articles na nababasa tayo sa social media. At batay din ito sa kung ano yung nakalap nilang datos. Tayo bilang reader, bilang mga mambabasa, mahalaga na dapat alam natin kung ang binabasa ba natin ay facts, factual ba ito, totoo ba ito, o baka ito'y opinion lamang, o baka ito ay personal na interpretasyon lamang at hindi nakasalig sa matibay na ebidensya o matibay na batayan. O baka ito hinuha lamang, pagbibigay lang ng hinuha o kanyang ideya patungkol sa isang paksa o patungkol sa isang sitwasyon. So ano nga ba yung pagkakaiba-iba ng apat na ito? Ang katotohanan ay ang mga pahayag na may konkretong ebidensya. Samantalang ang opinyon ay kuro-kuro o palagay batay sa pananaw ng isang tao. Habang ang hinuha ay pahayag na inaakalang mangyayari batay sa isang sitwasyon o kondisyon at mga personal na interpretasyon batay sa sariling kaisipan o pananaw. Sa isahin natin, katotohanan o facts. Ano-ano pa ma'am yung mga katangian ng katotohanan, yung mga factual information, yung mga katotohanan na impormasyong ito, dapat meron itong saligan, merong basis, merong batayan. Yung impormasyon na binabangkit, hindi basta-basta naglalatag lang na impormasyon. Meron dapat itong pundasyon na tinatawag. At yung pundasyon na ito ay may kredibilidad, ibig sabihin, napatunayan na ito ay totoong naganap at ito ay totoong nangyari. So, ito yung mga pwede nating pagbatayan kung ang binabasa ba nating datos o impormasyon ay katotohanan. Masasabi naman nating opinion o kuro-kuro yung impormasyon na ating binasa o ating napakinggan kapag ito ay madalas nagsisimula sa mga katagang para sa akin, sa aking palagay,
sa aking pananaw, sa palagay ko, at iba pa. Ito yung mga pansariling opinyon nung nagsasalita o sabihin natin nung manunulat o nung reporter. Maaari din ito walang matibay na batayan dahil madalas ang opinion ay nakabatay sa kung ano lang yung stock knowledge ng nagsasalita at minsan nakabatay din ito sa kanilang damdamin o emosyon. Ang hinuha naman, interference o guess, ay mga pahayag na inaakalang mangyayari. Nakatuon ito sa panghinaharap na sitwasyon. Maaari ding ang hinuha ay magtalakay batay sa kung anong nangyari sa nakaraan. So, ang hinuha ay maaaring pang nakaraan at pang hinaharap. Nagbibigay sila ng hinuha ng guess kung ano yung pwedeng mangyari kapag pang hinaharap yung pinag-uusapan at pwedeng kung anong nangyari, kung anong dahilan, bakit ganito ang nangyari, batay doon sa past experience na kanilang o situation na kanilang pinag-uusapan. Lastly, personal na interpretasyon, halos kahalintulad dito na opinion. Subalit, ito ay nakapokus sa pagbibigay paliwanag sa isang tiyak na sitwasyon o pangyayari. Kapag opinionated ang informasyon, pwedeng yung opinion mo ay nakabatay sa ibang tao. Pwedeng yung opinion na yun ay opinion ng ibang tao. Pag sinabi namang personal na interpretasyon, intra, ibig sabihin within, pang sa yung interpretasyon patungkol sa isang sitwasyon o pangyayari. Sa pagbasa, pagbuklat ng inyong Module 5, buksan nyo yung script sa radio broadcasting. Basahin mamaya pagkatapos pakinggan itong talakayan na ito. So, narito yung mga impormasyon. Ang band dito ay AM, hindi FM. Call sign DBZZ. Sa AM kasi madalas napapakinggan ang mga balita. Sa FM may balita din, kaso madalas dito ay pang musika at iba pang segment sa radyo. So, ito yung halimbawa ng dialogo na makikita nyo mamaya dyan sa Module 5. Hindi na natin to isa-isa yung basahin. Babasahin nyo na lang to mamaya offline. So, dagdag kaalaman lang, ano ibig sabihin ng insert SFX? Kasi ano siya, dikit-dikit. Insert SFX, insert SFX, 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 SFX. Ito pala yung tinatawag natin na sound effects. Yung kapag nakakarinig tayo ng balita sa radyo. Halimbawa, yung sa Channel 11, yung balita, radyo na TV pa. So, makikita natin, may pinipindot-pindot sila doon. No? Yun pala yung mga effects na nakikita natin. Okay, bago tayo tumungo sa basahin at kung ano ang sasagutan nyo para sa output ng Module 5, ulitin natin na mahalagang alam natin ang pagkakaiba-iba nitong apat na to dahil kung halimbawa tayo ay nagbasa ng isang impormasyon o ng isang balita mula sa isang babasahin, tayo ay halimbawa nakinig, nanood tayo ng balita at hindi natin inalam kung ito ba ay katotohanan, kung ito ba ay opinion, kung ito ba ay hinuwa, kung ito ba ay personal na interpretasyon at basta-basta na lang natin itong tinanggap na totoo kahit hindi natin napatunayan, maaari ito maging daan upang maging masama o maging hindi maganda yung epekto sa atin. Bakit? Pwede tayong magkalat ng fake news dahil hindi natin inalam kung yun ba ay totoo o baka yun ay opinion lang. Pwede din ito magpahamak, hindi lang sa atin kundi pati doon sa ibang mambabasa. Kaya dapat isaalang-alang natin yung ating pagbabasa kung ito ba ay totoo, ito ba ay opinion, ito ba ay hinuha on personal na interpretasyon. Malaki ang gampanin nito. Hindi ito basta-basta, alam ko na yung katotohanan. Alam ko naman yung opinion alam ko naman yung hinuha. Alam ko naman yung personal na interpretasyon. Kailangan mapanuri, kailangan maging matalas sa pagtingin kung ang impormasyon bang ating napakinggan ay totoo o hindi. Dahil ang impact nito ay o ang balik nito ay malaki sa atin. Okay, nawa naging malinaw tayo sa ano-ano nga ba yung pagkakaiba-iba nitong apat na ito.
Para naman sa gawain natin sa Module 5, sagutan ng isagawa, page 8 to 9. So, ilapat mo sa tunay na buhay ang iyong natutuhan sa aralin. Sundin ang mahakbang sa ibaba upang maisagawa mo ang gawain ito. Sa araw na ito ay mangangalap ka ng pahayag tungkol sa mga napapanahong balita mula sa iyong kaibigan o mga kasama sa bahay. Tanungin mo sila tungkol sa balitang napanood o napakinggan nila. So, meron kang mga kasama sa bahay. Meron kayo magkahanap kayo ng isang balita o tatanungin mo sila ng isang balita na pakinggan nila. Tapos, hihingan mo sila ng pahayag na totoo. Pag sinabing totoo, kailangan ito ay factual. Meron itong saligan. Hihingan mo din sila ng kanilang opinyon. Hihingan mo sila ng pahayag na may hinuha. Hihingan mo sila ng pahayag na may personal na interpretasyon. Ma'am, paano pag halimbawa wala akong kasama sa bahay, pwede bang ako na lang sumulat ng mga pahayag na to? Yes, pwede ikaw ang sumulat ng mga pahayag na to. Isulat lang sa taas kung ano yung balita na pinagbatayan mo niyan para masabi nating totoo. Ito kasi madali lang to. Ito, masasabi mo lang totoo kapag merong batayan. Ma'am, pwede po bang isang tao lang tanongin ko niyan? Pwede din, isang tao lang. Diskarte niyan kung paano makakakuha ng mga sagot na to. Mahalaga, merong mga pagkakaiba-iba. Kapag puro opinionated yung nakasulat dito, ito lang ang may score dyan. Okay, so naman, malinaw tayo dyan. At sa tayahin, short quiz lang to. Basahin at suriin mabuti ang sumusunod na pahayag. Isulat sapat lang kung ang pahayag ay opinyon, katotohanan, hinuha at sariling interpretasyon. At dito nagtatapos ang ating aralin, grade 8. Maaari na kayong magsagot ng ating activity sa hapon ito. Maraming salamat at paalam!